So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, dito na tayo ngayon sa reality show ng Grace Family. Tunghayan natin kung sino ang pinakatanga sa reality show at episode na ito na pinamagatang layas. Gusto nating malaman kung sino ang pinakatanga dito mga kahombre ko. At sino syempre ang mananalo ng ating tangamometer. Let's go! Okay, so ito yung mga nakaraan, yung lubricant, layas ang title. Sumbong sa amin si Papa. Kasi Tangina. nga, parang feeling niya, nilalayo sa kanya si Wolf. Grabe naman, tita. Medyo bastos na dito si B, mga kahombre ko ha. Check natin. Ano naman sa mga bag? Anuin mo nga yung bag. Kalimahin mo yung sarili mo sa bag ni Pam. Lagi lang bag? Lagi ikaw nga ba eh? Pero hindi ako nangihingi. Parehas kayo manggagamit. Parehas si B at si B, parehas yan manggagamit. Halata. Etong si B, panay ang... Baka naman meron dyan pa Gcash. Baka naman meron pa bag. Ito naman si B, lagi na lang kung ano-anong mga extra shit din ang gusto niya pero patagulang, no? Pero hindi nare-realize si Pam, naglalabas na rin siya kay B. Marami din akong pabango, inaamoy ko lang. Nangihiram lang ako dun. Masyado nilang nauto ng tuluyan ito si Pam, ano? Bakit? Oh, grabe yun mga boss. So medyo naiinis si Pam dito sa part na ito kasi hindi niya na mahawakan ng anak niya. Well, pucha, issue to ah. First apo daw, obviously, ng nanay ni Merk, etong si Wolf. Tignan natin kung anong gagawin nila. Yan. Bababa na sila to do something and try new things. Explore kay Wolf. So nagkukunwari po si Pam ano, na nilalaro niya si Wolf. Halata naman po kay Pam na hindi siya sanay mag-alaga sa bata. So kumbaga, alam niyo yun, buhay dalaga talaga siya kasi isipin niyo meron siyang dalawang best friend. Tapos nandito yung nanay ni Merk na nag-e-effort para alagaan si Wolf. Tapos syempre si Merk maybe may errand siya for this day. But Merk is doing his job as a father. Pero eto po si Pam sumusubok. Tingnan natin kung totoo ba to mga boss. Kung gaano katagal, kung ilang minuto niya hawakan si Wolf. Mukhang tumagal po si Pam mga boss. Mukhang tumatagal naman ano. Okay. Umalis muna mama ni Merk. Okay. Oh. Syempre Pam, sa tamad mo na yan, talagang sasama si Wolf sa nagpalaki sa kanya. Kung kunwari man na hindi nanay ni Merk yan, kunwari naging yaya yan, sasama pa rin sa yaya yan Pam. Hindi talaga sasama yan sa'yo, hindi porke kadugo mo lang, anak mo, sa'yo lumabas, luma masyado ng tugtugin yan. Hindi pa rin talaga sasama sa'yo si Wolf kasi isa kang tamad na ina. Yan ang totoo. Oh, diba? Hindi kasalanan ng nanay ni Merk to mga boss. Tingnan mo, hindi din siya nag-effort. As you guys can see, hindi rin siya nag-effort man lang na, Hindi mama, sige. diba sabi ng nanay ni Merk, kakain daw siya. Kita nyo, hindi na siya nakakain. Pwede naman sabihin ni Pam dito sa action na to. Teka lang po, akin po muna. Kaso wala, hindi siya nag-effort. Pakiramdam ko, nilalayo ng mama ni Merk sa akin si Wolf. Syempre pa, milalayo nga yan sa'yo kasi in this case, tinan mo, gutom ang nanay ni Merk. But still, kita mo, nung lumapit sa kanya yung apo niya, kinuha niya kasi may pangangailangan yung apo niya, gutom pa siya sa lagay niyan. Magtatrabaho na naman siya for her apo. Pero ikaw, pwede mo namang effortan na lumapit ka. Tita, hindi po. Sige lang po, kumain po muna kayo sa akin po muna ang anak ko. Sa tingin mo ba aayawan nanay ni Merk? Syempre okay yan sa kanya. Sino ba naman may ayaw na magpahinga kahit papano mga kahombre ko, di ba? Tas for sure, hindi naman din nababayaran si tita kasi ito ay kagustuhan niya lang dahil nga apo niya. Diyos ko naman, Pam. Grabe ka naman, mami. Alam naman namin na galit ka pa sa ginawa namin. Pero wag mo naman idama yung bata na paghahalataan tuloy kung saan nagmana si Merk. What the fuck? What? Hoy, B, grabe ka magsalita. Partida na. Diyan ka, nakikitira-tira ka lang. Walang yaka. Eto na yon, legit. Pang ilang episodes na to? Pang 5. Kita nyo kung gaano po kawalang ya si B. Alam mo, B, inaanayahan kita sa ibang pamilya. Tignan lang natin kung tatagal ka. Wala sobrang bait ni Merk bilang padre de pamilya. Nahirapan din yung tao na ayusin ang kanyang pamilya, lalo na't ganito po ang kanyang asawa. Sobrang hirap ayusin ng pamilyang to. Oh my God! Pati yung mama ko tumawag sa akin.
para pagalitan ako. Mabuti pa yung nanay ni Pam, mga boss, no? Nakakaintindi. Ito kasi si Pam hindi talaga. No! Eto, maganda pa din. Si Pam maganda lang pero wala. Tama. Yung mga kaibigan ni Pam, yan po talaga sumisira sa kanya. Usapan nila to, etc. Sobrang halata naman, mga boss, na ngayon lang ako nakakita ng gantong kabilis na babaeng mapaniwala ng dalawang tolongges na wala lang, pumasok lang sa buhay niya just for the sake of it. Tapos yan na, okay na siya. Grabe, ang pangit, mga boss. Nasashock ako sa mga nangyayari na hindi nila ako naiintindihan. Ako yung anak nila eh. Dapat ako yung kampihan nila dito. Hindi ka kakampihan ng magulang mo, lalo na at for good ang magulang mo. Tandaan mo yan. They will make you learn kung talagang mabuti silang magulang. Kung ikaw ay kukonsintihin, ayan ang hindi maganda, mga kahombre ko. Kasi minsan sa buhay natin, mawawalan talaga tayo ng magulang. At when that point comes, dun ka nakawawa. At dun na masisisi na mga tao nakapaligid sa, grabe, hindi ka na palaki ng ayos na magulang mo, no? O wala eh. Lagi ako sinasalo ng magulang ko nung buhay pa sila. So ngayon, tatanga-tanga ako. Diba ngayon, Pam, yan ang ginagawa sa'yo ng mabuti mong ina. Ang mabuti mong ina, sinusubukan kang ayusin. Kahit maedad ka na, may pamilya ka na, may anak ka na, still, yan talaga ang role ng nanay at tatay. No? Yung ayusin yung verse ng utak ng anak. Nak, pwede ko muna mag-alaga kayo. Oh, yan. Oh, yan, mga boss, ha. Chance na ni Pam to. Pakinggan natin sagot niya. Bakit naman, ma? Kasi lagi na lang sila Tia tsaka si Bill kasama. Kaya Oh. mag-focus si Pam sa mga kaibigan niya. I agree with Para tita. sa akin, dapat mag-focus na lang siya sa anak niya. Nakaka-offend kasi nung sinabi niya sa akin na parang hindi ko kinaalagaan si Wolf. Very misleading si Pam, mga boss. Initially, nakita natin, nag-try, ipapakita nila na keso talagang inaagawan siya ng spot ng nanay ni Merk. Pinapahawak sa kanya ang anak niya. Ngayon naman, uma-acting po ng ganito si Pam. Like, ano ba talaga, Pam? Are you there or are you there yet? Eh kasi may yung Oh. anak mo, ayaw naman tawag ng tawag sa akin na namin yung pinapagawa. Kaya hindi ko alam kung ano yung gagawin din. Sobrang bad influence ng mga kasama ni Pam. Isa pa to eh. Isa pa tong kasama niya to. Sure, bad influence yan. Sobrang cute talaga ni Wolf kasi yung mga colors kahit pa paano alam niya na. So ito yung masayang part. O, di ba? At least si Merk nagiging tatay kay Wolf, di ba? Yan talaga yun. Pumunta si Pam sa loob ng room. O, tingnan natin ha. Nag-try ulit. For the third time. Naiinis ako kay Pam. Kasi, ang hirap-hirap magpatulog ng bata. Tapos, kung kailang matutulog na si Wolf, sa kanya kukunin. Oh. Palibhasa, hindi siya ang nag-aalaga. Tama. Ang hirap po magpatulog ng baby. But si Pam, pumasok, wala lang, naisipan siguro, okay, nasa mood ako ngayon. Hawakan ko muna anak ko. Diba, mga boss? Grabe, sana talaga mabuhay at maging ayos ang utak ni Pam, no? Oh, wala din kaamor-amor yung bata sa kanya. Diba? Normal lang yan. Oh. Kanina kasi hindi inaantok, di mo binubuha. Ngayon matutulog na, oh. Hindi ko maintindihan si Mama. Mas hindi ka namin maintindihan, Pam! Kasi mas magulo yung utak mo, Pam. Legit, ikaw talaga napakagulo ng utak mo. Promise. Eh, ang dali-dali lang naman magpatulog ng bata. Madali pala, di sana ikaw na lang nagpatulog. Tutal anak mo yan. Kuhanin mo. For sure, walang sasabihin si Mama Christy. Kuhanin mo yung anak mo. Eto na, eto maganda to. Mother and son convo. Okay ka lang ba? Okay lang. Okay lang po. Wala, kasi nag-aalala lang ako sa'yo. Kasi yung gastos ni Pam parang... Oh, kahit sino nakakakita doon. Kaso wala, mukhang natatanga ng kaibigan ko si Merk. Literal na nagiging tanga na siya, mga boss. Sobrang hirap ng ganyan sitwasyon. Hindi naman sa pagdadamot kasi lahat naman tayo talagang may ganyan. Pero sabi ko nga kay Merk, tinatawagan ko siya paminsan-minsan. Alam mo, bro, kahit ako man na may bit-bite na ganyan tulad mo, hindi rin ako yayaman, man. Kasi tangin na mauubos at mauubos ako. Hindi tayo madamot sa pagkain, pero tangina binigyan din sila ng Diyos ng dalawang kamay. So they need to fucking worry about themselves. Hindi yung iaasa nila yung sarili nila kay Pam. At si Pam naman, asa sa asawa niya. Wala na talaga. Wala. Tama yung nanay ni Merk. Tama si Mama Christy. Ang gagawa natin. Hindi ako natutuwa sa dalawang kaibigan niya. Parang bad influence. Yung siguro, hindi naman yung papay sa mga nyo, but
Baka meron lang nakikita si Pam na di natin nakikita sa dalawa. Nako, ako'y sawang-sawa na sa mga kaibigan. Lahat po kami, Mama Christy, sawang-sawa na kami sa dalawang yan. Sa dalawang mga malalaking balyena na yan. Lalo na si B. Sobrang bigat niyan tingnan, God. Naman yan. Nung klaseng kaibigan meron siya. Nakausap ko nga po si Pam, ayaw niya ng pag di pupunta kami nag-aaway. Kaysa mag-aaway kami. Diba? Sobrang bait talaga ni Merk, mga boss. Okay lang sa'yo yung ganyan na na-under-under ka ng asawa. Siyempre hindi naman sa under. Pilit pa rin niyang pinagtatanggol sa akin si Pam. Masyadong mahal na mahal ng anak ko si Pam. Ganyan talaga, Mama Christy, asawa niya eh. Pagtatanggol niya talaga yan. Wala tayong choice. Normal yan. Kaya kaso kasi, para walang away. Siyempre, pa nag-aaway, nakaka-stress din. Tama. Stress na rin ako na araw-araw. Oo, tama. Hindi rin tuloy ikaw makakapagtrabaho. Habang tayong dalawa, okay naman kami. Grabe, hirap ng ganyan sitwasyon. Si Pam, kami nag-aaway, nakakaawa din. Wala nang kaibigan, tayo na lang lagi nakakasama. Anong gagawin nga natin? Gusto mo, pagsabihan ko na lang si Pam. Kausapin ko siya. Tapos ang aawayin naman, ang mapapasama naman dito si Mama Christy. May ilalayo ko na si Pam, kila B at B. Wala nang magsusulsol at wala nang magpapasok ng kung ano-ano sa isip ng asawa ko dahil pupunta na kami sa mama niya sa Australia. Yon. Kaya lang nalulungkot ako na hindi ko makakasama yung mga BFF ko. Pero gusto ko din makasama yung mama ko. Kaya hindi na ako kumontra kay Merk. Akala ko magiging tanga ka pa rin, Pam, sa part na to eh. At least, di ba, pumayag na siya and all that. Nalulungkot ako na iiwan ko yung mga BFF ko. Hindi na kasi ako sanay nang wala sila eh. Dapat pala, Pam, hindi ka muna nag-asawa. Dapat pala nag-BFF ka muna. Diba? Kung ganyan naman palang life na gusto mo, bakit ka pa nagpakasal? Sayang naman ang effort, Pam. What the fuck? Sobrang natouch ako na Sobra kang tanga. Kasi hindi totoo yung feelings na pinapakita ni B at ni B sa'yo. Tandaan mo, uulitin ko, matagal na yung bata ni Tony. Tingnan mo kung anong ginawa niyang paninira sa social media kay Tony. Mag-ingat ka, Pam. Ikaw nang susunod. Once na wala na kayong mabigay, sure yan. Napaka-fake ko. Napaka-fake, mga boss. Sobrang fake nila. Nagulat ako kasi pag uwi namin, nandito si B tsaka si B. bakit naman? Alam mo na, sabihin na naman yung sulsulera kami. Eh, totoo naman, sulsulera kayo eh. Hindi lang kayo salsalera, sulsuleros pa. Kala may cancel para sa'yo. Pero bet niya sumama. Siyempre, kung bibigyan kami ng chance, oo naman. Huwag ka nang sumama. Hindi ka makakasama, B at B. Okay? Hindi ganun kadaling kumuha ng visa sa Australia. Grabe Baka mamaya. Baka mamaya, pasakal ka dun ah. May boses ka na, Mabisang BFF. sakal. Ha? Nakakalabang ka na sa kanya, hindi ka niya na mamamanipula. Huwag kang magpapapayag na mamanipulahin ka ulit ni Merk. Tingnan nyo kung anong itinuturo niya kay Pam. Sobrang samang influence po ng tao na to. May problema ka, kailangan mo ng tulong namin, mag-video call ka agad sa amin. Iba yung nakakastress. Mag-isa ka lang doon, wala kang kakampi doon. Nandun mami ko. Oo nga, nandun mami mo. Ibig sabihin, sa utak ni B, kahit asawa mo, hindi mo kakampi? Yan, B, kasi, ikaw kasi, B, kahit kailan, hindi ka magkakaasawa. Kasi alam naman natin na as of now, illegal pa dito sa Pinas ang same-sex marriage. Pero, alam mo, B, yung ganyang mentality, sa ikaw yan eh. Keep it to yourself. Pero yung sabihan mo si Pam na mayroon siyang asawang tao, di ba? Anong pakialam mo? At saka anong alam mo sa pagiging kasal para magbigay ka ng tip, magbigay ka ng suggestion sa relationship ng mag-asawa tulad ni Pam and ni Merk? Tanga ka ba? Putang ina, ano ba naman ng utak mo? Bayag? Nasaan yung bayag mo? Inilipat mo na ba sa utak mo? Tapos yung utak mo na titi mo? Pero syempre, Wala ikaw pa siyang rin. friend. Ayun lang. Basta pag kailangan mo Napalungkot kami. niyo lang ako. Pwede ba kami magstay dito 1 week lang? 1 week? Ang ina mo, walang Gago tao ko pa dito. pa siguro. Kapala mukha mo, walang tao dito ng 1 week. Grabe. Ano lang tayo, Netflix. Oh, bakit? Grace Family. Napakakapal ng mukha ni Be. Dalawa lang. Nakakasad naman. Pupunta na silang Australia. Wala ka nang mahuhututan. Pero mas nakakalungkot yung iiwan nilang may laman yung rep tas mabubulok lang. Patay gutom ka, Be! Meron pa naman. Pagbalik namin expired na yun, pwede pa naman i-get.
Sayang kasi walang tao dito. Oh, puro kang hingi ng pera. Grabe, nakakahiya si Be, mga boss! Wala tayong magagawa kung aalis siya. Di ka kasi totoong kaibigan eh, kaya di mo nararamdaman yung lungkot eh. Kaya nga. Puro hingi. Pag hindi mo mapapakinabangan. Kaya ate, ganyan din siya. Mas malala siya kay Tony. OA? Mas malala kayong parehas kay Tony, partida na binigyan pa kayo ng mga bagong cellphone. Kahit tinarantado nyo na. Aalis na sila, ayan, finally. Makakasama lang sila nakablock. They are going now. Miss ka ng tita na yan, ay. Grabe, sobrang plastic mo, Be. Putang ina ka. Ay, sus naman ang may-mayang bebe namin. Mga boss, sobrang plastic, kitang-kita. NG Cash? Oh, pengi pengi cash. Kapal talaga ng mukha ng dalawa. Kailangan bago mag-iwalay, laging nahingi ng cash. Lalo na si Be. Tama, Lawrence. Sobrang kapal na mukha niyan. Okay lang kung ayaw mo kaming isama, pwede naman na kami umuwi. Oo, kasi masikip na rin eh. Masikip na rin. Magmotor. Oo, pwede naman. Tama ka na, tatawagin ka na lang pag may buto. Oh! So at least, masaya ng lahat mga boss. Wala na po ang galamay ni B at ni Be sa buhay ni Pam. Tingnan natin ang mangyayari sa mundo ng Grace family without these motherfuckers. Surprise! Itong surprise sa nanay ni Pam. Tingnan natin yung emotions dito mga boss. Kahit hinayupak si Pam at may emotion naman siya. Tingnan natin ang emotion ng nanay niya. Sa surprise na to. Oh! This is fun. Super dramatic ways ni Director Merc. Okay, pure emotions mga boss. So finally, nasa Australia na sila. Wow. So this is nice, man. This is good. Makikita natin at marami na din na naman tayong aabangan sa Grace family. Masaya ako para sa asawa ko. Kasi ang tagal niya nang pinangarap na makapunta dito sa Australia. Lagi kasi siya na-denied noon eh. Kaya isa sa mga pinangako ko sa kanya, natutulungan ko siya ma-approve. Excited na ako sa mga adventure na gagawin namin dito. Almost 10 years din ko kasing inantay na makapunta dito sa Australia. Ano yung sinasabi ko sa'yo? Huwag ka nang magpapahawak sa leeg, may boses ka na, pag alam mong tama ka, ipaglaban mo. At pag naguguluhan ka, tawagan mo lang kami. Merc, please lang, huwag mong manipulahin dyan yung kaibigan ko. Alam mong mahina siya. Alam mong mabilis mo siyang mapapasunod. And please lang, huwag kang kuripot. Pag may gusto dyan yung kaibigan ko, bilhin mo naman. Huwag mo siyang pagmukaing tanga. Huwag mo siyang pagmukaing timawa sa mga bagay na gusto niya at hindi mo bibilin yun. Dahil deserve niya yun. Kailangan niya yun. Yun ang makakapagpaligaya sa kaibigan ko. Sa wakas, nakalayas na kami sa sitwasyon na lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Okay. Kasi syempre, pag nasa Pilipinas, laging gulo, laging manipulations. At hindi ko sila pwedeng palayasin. Tama. Kasi pag-aawayan namin yun ng asawa ko. Kaya ang ginawa kong solusyon, kami ang lumayas ng asawa ko. At ang buong pamilya ko. Nice. Lumayas kami sa sitwasyong magulo. Lumayas kami sa mga taong dahilan kung bakit kami nag-aaway ng asawa ko. Kaya ngayon, sa tingin ko dito sa Australia, magiging masaya na lahat. Wala na magiging problema. Dahil wala na yung dalawang taong toxic na lagi namin pinag-aawayan ng asawa ko. At masaya ako na nakalayas na kami. Nice shot, Christian Merc. We love that, man. Alam nyo, mga kahombre ko, gusto ko sanang ilabas ang tangamometer ko for this week para sa Grace family. Pero sa totoo lang, wala talaga akong nakita na konkreto kung saan pwede kong ilabas yung tangamometer. Kasi although si Pam para sa akin is tanga siya totally, pero si B ay medyo naging tanga lang, si B konti lang. Itong episode na to ay hindi talaga sobrang tanga, alam mo yon? Parang hindi pa kalabas-labas ang tangamometer ko dito. Muntikan na pong manalo si Pam sa tangamometer ko this week. Pero hindi siya kabigay-bigay as hindi naman ganun kadip yung pagkatanga niya. You know, napakasimple lang eh. Pero sigurado next week, marami tong kalokohan, kabobohan na ilalabas. Lalo na syempre, tangina, sobrang exciting. Nasa Australia na sila. So iba na namang tinding bigat na naman buga yun. This time, nandyan ang nanay ni Pam, nanay ni Merc. Then for sure, man, alam niyo, there's no such as perfect
family. Mas mukhang magkakagulo ha, hindi ako sure. Pero to see is to concede. Let's make it, man. One love, good fucking vibes. See you again next week.